katribya, ganda po nung pagka berde ng ating kalamansi. Ang lalaki niya. Kaya masarap pong pumitas kahit medyo mababa. At maganda-ganda po yung panahon. Ayos na ayos po yung pitas po natin. Yung tayo maiinip, tatapos na ang ating pagpitas, mga katribya. Sabay pa natin yung ating baging na pag-aalis. Yan. So, kuha na natin ito dahil tutusukin po uli, mga katribya, po ng putakti. Ang mga putakti gumagana na sila ngayon. Kung hindi na po nag-uulan, kaya marami na po ngayon sisirain. Kaya po yung mga pitasin, tutusukin na po yan. Kaya magkakaroon na po siya ngayon ng maraming dilaw. Kaya kailangan agapan na po natin. Tsaga-tsaga lang, mga ka-farmers. At saan pa uuwi yan kundi sa taas. Inaman naman yan sagad na po ang baba ng ating kalamansi. Noong nakaraang April, ganyan din ang naging sistema. Mababa ang presyo, kahinugan. Pero nung time na naubos na yung saksa, ayan, gusto man pumitas, yung iba di na makapitas dahil ubos na ang kalamansi. Yan naman kung sino po yung matapatan sa may bunga at na-tsempo ng mahal, swerte. Pero ang na-tsempo mo na doon sa mura, ay ganun talaga, mga ka-farmers. At tsaga-tsaga lang. Pagka ikaw ang sumuko, ikaw rin ang talo dahil hindi ka makakapag-alaga. Pero tuloy mo lang ang alaga, mga katribya. Ayan, meron naman tayong napipitas. Yung pong mamimitas, continuous ang kita nila. Mas maganda ang kita ngayon ng mga tagapitas ng kalamansi, lalo na doon sa mga dumadayo. Simple lang, mga katribya, po ang mangitas ng kalamansi. Hindi na natin kailangan po ng gunting o yung kuko. Babali lang po natin po yung tampok para hindi po siya masira. Pwede po siyang i-stack. Pagka kasi natanggal po yung pinakatampok at natuklap, doon na po yung pagkasira po niya. Pag nasundot siya ng kapwa niya kalamansi, ubos na niya na. Ito pa. Ayan, tinutusok na lang po ng ating mga kaibigan putakti ang bunga, kaya nagkakaroon siya ng dilaw. Ayan, ang ganda ng bunga, mga katribya. Sarap mamitas. Ayun po itong ating kalamansi at bata. Hindi natin kailangan maghagdan. Hindi kagaya ng ibang mga matatanda na kailangan maghagdan. Ito, mag-aapat na taon na ito, mga katribya. Kaya kalakasan ng bunga
nitong ating kalamansi. Kaya sa ating pagpapabunga nito, ang dami na naman uli. Sa taalaga lang mabuti. Yan lang po ang ating paalala sa ating mga magkakalamansi. Huwag natin siya pababayaan na mapatlangan tayo ng ating pong pag-spray, lalo na't pagka panahon po ng bulaklakan. Nandyan po ang selan. Dahil pagka na-delay tayo dyan mga katribya, baliwala po yung una ninyong pagpapagal, dahil sisira na po siya. Yan. Yung ganitong oras mga katribya po ay makunat na po ang kalamansi. Kaya naman kinakailangan po natin siya na kurutin para hindi po siya matuklak. Kasi pahapon na. Kaya pagka umaga malutong. Sa mga magnanakaw basta't hablot lang sila ng hablot. Di baling masira po ang puwet, makarami lang. Kaya mahalata mo pagka ninakaw mga pugto po yung bunga, mga tuklap, kama madali. Dahil mabilisan kasi pag nanakaw. Ganyan po ang mga kawatan. Ang interest nila makarami, makaperwisyo, makagawa ng kalokohan para sa kanilang bisyo. Ayan. Ito na po yung ating pitas mga katribya. Pati dito sa laylayan may mga bunga. Ipitas na po natin para po sa next na ating pagpapabunga ay labasan din po siya ng another na bulaklak. Baka yung bulaklak na yan dyan tayo bumawi, baka yan na po ang maganda ang presyo uli ang tag-araw. Okay. Ito po mga katribya, ito ang ating pangatlong bitas na red bag. Yan, mamaya po natin siya pipiliin. Pero po yung ating pong mga reject o yung hinog, ayan na po, nandun na po sa ilalim ng ating kalamansi para po sa ating pag-abono. Alam po tayo mga katribya ng kaunti at lapit na rin din po tayong matapos ng ating pagpitas. Kukuha lang muna po tayo ng isa pang bag para po masakto po natin. Although mahigit 3 na po yung ating pong napipitas, pero pag napilian po natin, malalaman natin kung ilan po yung ating magiging berde ng ating kalamansi. Yan na po yung ating nakuhanan. Maganda na po, malinis, wala na po ang dilaw o yung reject. Yan, para po siyang dinaanan ng buhawi. Yan, berde na siya mga katribya. Ito, yun pong ating nakuhanan, no? Berde, isang pagitan lang po itong ating pong napitasan. Ayun, at nakatatlong bag po tayo siguro. Nasa 25 puno yung ating tatlong red bag. Kaya kung sana nga kung ito ay maganda-ganda po yung maging presyo, maganda sana madadali natin. Kaya lang talagang ganon, mababa ang presyo ng kalamansi, kaya dadaanin lang po natin sa dami. Tsaka yan, meron na po tayong libreng abono sa ating kalamansi. Sige, ataw tayo pumuli ng ating pagpitas mga katribya. Ayan mga katribya, oh.
Orange po yung ating kalamansi. Nahinog na. Pero ganun pa man ay good news. Dahil sigurado ito ay marami magiging bulaklak ang ilalabas nitong ating kalamansi. Una po ay yan, di na po masyadong umulan. Kapag kondisyon, kailangan muna natin ito ng alisin yung pong ating mga hinog para marami pong ilalabas nating bulaklak. Mga katribya, yan o, sarap no kalamansi juice. Laglag natin po yung mga pongkan, tapos yun po pwede yung pong naiwan, yun naman po ang ating kukunin. Kinulang po tayo mga katribya po ng 10 reject kilo, kaya naman ito ang ating pinipitas yung mga reject. Nakadalawang berde na tayo, tapos kulang 2 na po yung ating hinog. Dami. Sayang mga katribya, pero hindi pa rin sayang at dahil pataba naman po sa ating kalamansi sa kanyang lupa. Wala lang tayo naging kita dahil hinog na yung ating kalamansi. Ito magandang pamungahin. Yung wala pong ganong maraming pansunod ay sigurado mamumuti ito mga katribya po ng bulaklak. Ang lalagyan po natin ng ating pataba. Ayan, namumula siya. Ngayon okay na. Laki ng ginhawa ng kalamansi. Tanggal na po yung kanyang mga pongkan. Ang ating sanghang tuyo, sabay alis na po natin siya. Pero na siguro ito mga katribya. Sige, para po makilo po natin at makabuo na po tayo ng ating 2 bag na berde, 2 bag din po na reject. Yan. Yan, ito na mga katribya yung ating pumpitas. 2 ang ating good, 2 rin po ang ating reject. Yan, kaya hintayin natin ng presyo. Inabot po pareho, pero okay pa rin, nakakabit pa rin yung ating kalamansi. Ay di natin akalain na magdidire-diretso ipagbababa na yan ng November and December. Talagang gano'n, marami talaga inabutan. Hindi lang naman tayo nag-iisa, di ba nga nakapagpataba na rin ang kalamansi dahil doon sa bunga. Yan lang basta yung nangihinayang ka nga lang dahil nakalaglag na sa puno. Pero number 1 pataba rin ang kalamansi, bunga ng kalamansi na nabubulok sa puno sa lupa. Organic. Organic. Yan talaga ang natural na organic. Kaya mangihinayang ka nga lang kung mga hindi nagkapera. Dapat kami na ipapitas mo, kamo sa presyo naman. Kaya naman, nalibre ka isang panahon sa pagpapataba. Lalo siguradong lalabas ngayon na maraming bulaklak ngayon. Parang kinondisyon mo lang kalamansi. Kaya kalamansi kahit naninilaw ang ilalim, itsura naman ng dahon ng kalamansi kung di nababago. Patuloy yung pamumulaklak. Yun ang kagandahan ng kalamansi kahit maraming bunga. Kumpara ro sa ibang madalas magpataba. Yung naagad nga yung bunga ng kalamansi, alang nalalaglag na marami sa ilalim. Pag hindi nagpataba, naninilo yung kalamansi. Tsaka maliliit ang dahon. Oo. Yun ang karaniwan.
kailangan niya. Yun nga lang, mga hinaya ka, lalakad na mabahay na lang. Hindi nga lang naging pera. Sabog na meron ka sa pera. Malaking bagay rin. Kung makikita mo yung gusar naman ng patabang na yung buong nalagyan. Sa ngayon hindi pa dahil pagka nagpatubig nakuha na siya. Doon maglalabas ngayon ng mga bulaklak. Oo. Gaya niya, nag-aaraw. Mas mabasa ng tubig yun. Mas maraming ibubulaklak ngayon niya. Sa bulaklak. Kasi una-una magugulang na rin yung mga dahon ng kalamansi. Kaya kami, hindi kami niyang hinaya. Kahit ika nang nagsidiloy ang kalamansi. Napalitan din naman yun yung kasunod. Yung magiging gusar ng patabang lalaglag na yung bunga. Higit pa rin makapalit mo. Di nga lang talaga nagkapera. Hindi nga lang nagkapera. Nalibre ka naman sa paglalagay ng abono. Paglalagay ng abono. Pera din na kailangan doon. Kaya nga, baka nga yung presyo na yan at pinitas mo, baka pag-abono, di ka rin makabili. Dahil sa baba ng presyo. Hindi ka makakabili ng abono. Oo, dahil pababa na. Kaya nga, upang mampitas. Papakainin mo pa yung mamimitas. Ngayon, hindi ka na nag-abono, hindi ka na nagsabog, hindi ka bumili. May abono na yung kalamansi mo. At least nun nakaabang pa rin. Alam, malay natin, baka sakali. Yung nakaumang mo, ando doon pa rin. Nandun pa rin naman siya. Naduduwit-duwit lang na magnanakaw. Patuloy naman ang pamumulaklak ng kalamansi, patuloy naman ang pamumunga. Kaya pag natanggal na yung dilaw na yun, basal na naman yung bungang ng kasunod. Yun ang isang umang mo pa sa susunod na presyo. Kaya malamang niya baka itong buong Tagaraw na yan sumipa na presyo ng kalamansi. Kasi sabay-sabay na bumugso hindi pa gaano makakapag-alaga yung gawa nga ng mababa ang presyo. Saka may tao. Ayan. Ganun talaga mga katribya, huwag tayong malungkot, natural lang yan kung ano yun nandyan, pagpasalamat natin. Kami nga, magtatanim pa kami ng kalamansi Kaya nga, magdaragdag pa. Magdadagdag pa nga kami ng kalamansi Kaya okay mo, pag masira alaw ninyo. Natural lang talaga, ang negosyo talaga ay mababa, minsan mataas, minsan mababa. Hindi same na yan. Talagang ganun, hindi naman sa lahat ng pagkakataon lagi kang jackpot. Siyempre, may silat din naman. Hindi naman masama yung 500. Kaya nga, ano pa ba sasamahan nun na sa 15 pesos pa rin ang presyo ng kilo nun? Kasi 16, 17. Kaya lang siyempre, sa market talagang iba presyo nun. Dahil maabot ng 50 tingin. Ito naman itong... sige pong mga katribya, God bless po sa inyo lahat. Kita po tayo bukas. Bye bye.